mapaakyat ng bundok. Pwede kang uminom doon ng kalamansi juice na may dugo ng usap para tumaba ka. Ilang mo nga itong walis at bumili ka ng mga tsinelas para may ipamasko tayo sa mga bata. Papatok din ah. Gusto ko na papatok. Ako gusto ng bagong ulo para sa manika ko. Ikaw, anong gusto mong regalo? Amang, langpas isang buwan na ba talaga akong may sakit? 2 bagong buwan na ang nakakalipas nang makita ka naming sugatan at walang malay. Akala nga namin, hindi ka na mabubuhay eh. Pagpalain kayo ng Diyos, mahirap lang kami pero total, Pasko naman, gusto kong pumunta sa bayan namin at hanapin ang nanay at kapatid ko. Pero anak, mahina pa ang katawan mo. Malayo ang bayan niyo at hindi ka aabot doon bago magdating gabi. Ayos lang ho, baka nalulungkot na ang nanay at kapatid ko eh. Noong isang taon nga, isang pirasong isda lang ang Noche Buena namin pero humahagulgol na ang ina ko nang makita ko siyang naghahanap sa akin. Nako, hindi ka aabot ng buhay doon. Mamayang gabi, manok at inihaw na baboy ang handa namin. Saka baka hanapin ka ng mga anak ko pagbalik nila galing sa bukid. Amang, marami kang anak. Ang nanay ko naman, kami lang ang kapatid ko ang meron siya. Baka nga, akala niya, patay na ako eh. Gusto ko siyang makita at bigyan ng regalo. Ang isang anak. Para kang matanda kung magsalita. Lumakad ka na para umabot ng Pasko ang regalo mo. Ang regalo mong galing sa Diyos. Kung alam ko nga lang kung anong pangalan ng bayan nyo, nagpunta na ako doon nung ikaw ay may sakit. O siya, sige, lumakad ka na. Naway gabayan ka ng Panginoon sa iyong biyahe. Sasamahan ka ni Lucia sa kabilang bayan. Ano? Bakit ka pupunta doon? Maraming sundalo at bandido doon. Ayaw mo ba maninig ang paputok kong bang, bang, bang? Ayaw mo na bang makipaglaro sa akin ng taguan at habulan? Wala nang masasaya pa sa taguan. Huwag kayong mag-alala, babalik din ako kagad. Isasama ko pa ang kapatid ko para makapaglaro kayo. Magkasing edad lang kayo nun. Huwag mo kaming kakalimutan, ah! Basta, bibisitahin namin pagpunta namin sa bayan. Maswerte ka at napawalang sala ka pa, lalo na sa panahon ngayon. Oo nga, sinunog nila ang mga libro mo. Pero ang ibang kinakasuhan ngayon, hindi lamang libro ang kinukuha sa kanila. Sisa! Di ba ginagamot na siya? Magaling na? Natakot yung doktor na makusahang kaibigan siya ni Don Crisostomo. Kaya pinalayas niya sa bahay niya. Ayun, palaboy-laboy na lang, kumakanta. Kasing baliw pa din ang dati. Ano na ba nagbago simula nung malis tayo? Balita ko may bago na tayong pura paroko at opisyal. Nung tinampot ka, natagpuan pa tayong punong sa kristal. Mukhang nagbigti. Ang kagulat-gulat lang eh, sabi sa autopsiya, nilason daw siya kagaya ni Lucas. Oo nga, si Tasyo, namatay din. Doon nga siya nilibing sa sementeryo ng mga Incheck. Kawawan doon Anastasio. Eh, ang mga libro niya, Sinunog ng simbahan para daw sa ikatutuwa ng Diyos. Wala man lang akong
na isalbang libro. Yung libro nga ni Cicero, wala. Ang mayor naman, nanood lang. Kaya nakasali Maria Clara. Hindi ko... May taga pa sulat galing kay Maria Clara. Kasi gusto ko hindi malaman yung laman. Nawawa ko sa Sabi nila, hindi dahil pinalaris, malamang nakabaon na sa lupa sa wala na siguro nagawa sa Maria Clara. Nang ipagtanong ko ang aking nanay at kapatid sa mga taong nagdaraan sa kalsada, nagulat ako nang malaman ko na si nanay ay nabaliw daw at palaboy-laboy na lang sa aming bayan. Walang may alam kung anong nangyari kay Crispin. Dapat hindi niya... Ate, paakitin mo nga dito yung kumakanta sa may gate. Sige po, ma'am. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nanay! Nanay! Nanay, ako ito! Anak ka ba niya? Ano plano mong gawin? Ililibing ko siya. Sa sementeryo? Wala akong pera at saka malamang hindi papayag ang kura paroko. Ano naman? Pero kung tutulungan mo ako, Masyado na akong mahina. Sugatan na ako. 2 araw na akong walang kain at tulog. Meron na bang ibang taong dumating ngayon? Makinig ka. Mukhang mamamatay na din ako bago pa umabot ng bukang liwayway. 20 hakbang mula dito, mayroong maliit na bundok ng mga panggatong na kahoy. Dalhin mo dito at ilagay mo ang aming katawan doon at takpan mo. Liyaban mo kami hanggang wala nang matira, kundi ang aming agos. Pag walang ibang dumating, maghukay ka dito. Makakakuha ka ng maraming ginto. Gamitin mo ito para makapag-aral ka. Lumakad ka na at hanapin mo ang iyong panggatong. Walang matitira sa akin. Mamamatay ako nang hindi nakikita ang bukang liwayway sa aking bayan. Kayo na makakakita ng bukang liwayway. Ipagdiriwang nyo ito at huwag ninyong kakalimutan ang mga bumagsak ng gabi.